Yes, sir. Actually, ang sinasabi po natin ay napakabilis ng pagbabago ng klima at nararanasan po natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay at kaya dapat kasing bilis nun ang pag-address ng government. No? Kung mabilis ang pagbago ng klima, dapat mabilis din ang aksyon na ginagawa ng gobyerno. So, ang panawagan po namin sa 350.org ay dapat ma-accelerate ang pag-deploy ng renewable energy technologies sa Pilipinas, lalo na marami naman tayong source na kunwari sa solar, sa wind, at syempre gusto natin na ma-reduce din yung dependence natin from imported fuel kasi gusto din natin, no, makikita natin eventually maliban sa makakatulong ito sa ating klima, makakatulong din ito sa gastusin ng bawat mamamayan, no, in terms of lowering the cost ng energy. So sa electricity natin, makikita natin yan eventually kapag mababa na ang kuryente natin, dahil din yun, pwedeng makatulong doon ang pag-implement natin ng mga renewable energy projects. Secretary Tony, batay ho sa inyong karanasan from private organization, non-governmental organizations to government and back to private and non-governmental organization, masyado ho ba, mabagal ho ba? Sobrang bagal? O pinakabagal yung transition ho natin from dependency of 79, almost 80% fossil fuel to renewable energy? May transition plan po ang gobyerno and obviously dependent ito not just on government making the policy environment na karapat-dapat dito sa mabilis na transition, but also on the way the private sector of course invests in this, no? And this is why both government and private have to work together. Kasi po, ang question po dito is how much do we want to pay for power, no? In the short run and in the long run. Ang wind po, and talaga pong may potential ang Pilipinas sa wind. Ang wind po, ang isang project, medyo 6 to 7 years po bago siya magkakabuo at magkakaproduce ng wind power. So ang investment at ang policy na kailangan i-lay down po ng ating gobyerno at ang mga private sector investors ay dapat may goal po tayo by this year, itong 7-year or 6-7 year na deadline, makakaproduce na tayo ng wind. Wind is very, very viable dito po sa atin sa Pilipinas. Solar, even more so. No? Napakamura na ng mga solar technologies. Maari pong mag-invest ng maayos at kumita. No? Kung private investment, bago yun. Ang importante lang po is the target. How much do we want to pay today? How much will we be able to pay 6-7 years from now? Ang Pilipinas lang po in Asia, halos wala tayong subsidy, no? sa presyo ng kuryente, no? So ang binabayaran po natin ay yung real cost, yung real, no? Of course may tubo diyan yung private investor. Okay? So kailangan realistic ang ating targets. Solar is the most immediate and pwede pong i-accelerate yan ngayon.